Celebox. Si Cordelia, ang dalagang natanggal sa trabaho kaya't sinubukan niyang mag-apply bilang katulong sa isang mansyon. Ngunit laking gulat na lang niya sa screening na ginawa sa kanya ng madam. Ngunit nag-enjoy din siyang gawin ang mga pinapagawa nito para sa nasabing trabaho. Ngunit laking gulat na lang niya nang alukin siya nito ng 10 milyon, kapalit ng pagiging asawa niya sa anak nito. Ang buong akala ni Cordelia ay isa itong scam, kaya't hindi siya naniwala. Subalit may ugaling mukhang pera si Cordelia, kaya't tinanggap niya ang alok na yon. Naatasan siya ng madam na akitin ng binata o paibigin. Mas maganda kung magkaroon sila ng anak sa loob ng 1 taon, dahil may kapalit ring malaking pera ang kanyang pagbubuntis kung magkataon. Ang buong akala ni Cordelia ay pangit o matabang magiging asawa niya. Ngunit laking gulat niya na lang na isa pala itong gwapo at makisig. Hindi nakakalimutan ni Cordelia ang kanyang personal na trabaho, kaya't inakit niya ang binata at palagi siyang may pakulo para lamang maakit ito. Subalit may likas din siyang katangahan sa katawan. Kung hindi palpak ang kanyang pangaakit ay nagiging katatawanan o bali-bali ang kanyang mga buto sa sariling kagagawan at nagiging katatawanan siya sa binata. Hindi nagtagal ay naging magaan ang loob nila sa isa't isa sa tagal ng kanilang pagsasama. Subalit ano nga bang naghihintay sa kapalaran ng dalawa? Magiging matagumpay kaya ang pangaakit ni Cordelia? Alin kaya sa ulo ng binata ang iinit? Ang kapalpakan ba at parang larong kasalay? Mapupunta ba sa totohanan at tunay na pag-iibigan? O matatapos lang din sa wala? Kasalukuyang nasa daan si Cordelia habang sipa-sipa niya ang walang laman na lata dala-dala ang kanyang resume. Wala siyang pera at ni pamasahe pa uwi ay wala ring kumakalansing sa kanyang bulsa. Bigla kasing nagtanggal ng mga tauhan ang factory na kanyang pinapasukan. At isa siya sa natanggal. Ngayon ay walang pera si Cordelia. At problemado siya sa kanyang ibabayad sa kanyang inuupahan. Dahil kung wala siyang trabaho, wala rin siyang pera, wala siyang pambayad, wala siyang pansabon, wala siyang pagkain. Iniisip ni Cordelia na kung wala siyang trabaho, ay hindi malayong maninirahan siya sa gilid ng kalsada. At upang hindi mangyari yun ay, mag-a-apply siya bilang katulong. Ang isa sa pinakamabilis na trabaho. Init! Ang init! Ni pambili ng ice water, wala. Ang hirap naman ng kapalaran ko no? Bakit ba kasi ako pinanganak na mahirap? O swerte, dumikit ka naman sa akin. Yung instant milyonarya sana. Kagaya ng may bag na maiiwan tapos puno ng pera tapos walang may-ari. Walang maghahanap tapos kung meron man, hindi ko na isusoli. Aniya sa kanyang sarili at naupo sa waiting shed. Ang dami kong problema. Baka gusto niya namang bawasan no? Pero kung sakali man na may bag dito sa tabi ko tapos may lamang pera, isusoli ko naman Hindi naman ako masamang tao. Ano lang, kukuhanan ko lang ng mga 10,000 pangbayad lang ng upa. Dugtong niya sa kanyang sarili at napatingin sa kanya ang 2 babaeng katabi niya. Baliw na ata ang babaeng yan. Parang may sayad sa utak. Bulong ng isa. Oo nga ang lakas ng hangin niya. Sang-ayon naman ang isa. Hindi iyon nakalagpas sa tenga ni Cordelia at agad niyang nilingon ang mapanghusgang mga babae. May sayad? May problema lang may sayad na. Napaka-judgmental nyo. Subukan nyo kayang mawalan ng trabaho. At ni isa dito sa syudad ay wala kayong mapupuntahan. At ni isa'y walang tutulong sa inyo. Tignan natin kung hindi mahanginan yung utak nyo. Tipong kahit 70 pesos na pangkain ay wala kayo. Tignan natin kung magiging normal ka pa. Aniya. At sa takot ay agad na umalis ang mga to. Judgmental masyado. Hindi kayo maganda. Sigaw niya sa mga to, at inis na tinignan ng 2 babaeng lumalayo. Nang uminit ang puwet ng dalaga sa upuan ng waiting shed,
ay nagpasya na naman siyang maglakad sa ilalim ng mainit na sikat na araw. Tagaktak ang kanyang pawis at pati likod niya ay pinagpapawisan din. Mula sa kanyang kinatatayuan ay napalingon siya sa isang malaki at puting bahay na tila mansyon. Mabuti pang mga taong to, mayaman, walang problema sa buhay. Bigkas niya sa kanyang sarili nang umagaw sa kanyang atensyon ang isang malaking karatula na hiring for kasambahay. Mabilis na nag-doorbell ang dalaga at matyagang naghintay sa labas. Umaasa na baka makakuha siya ng trabaho sa pagkakataong ito. May mga pinasahan naman siya ng kanyang mga resume, pero ni isa ay wala pang tumatawag sa kanya. Hindi naglaon ay bumukas ang gate at isang kasambahay ang sumalubong sa kanya. Sino po sila? Anong sadya? Agaran nitong tanong at nginitian niya ito. Magandang tanghali po. Ano po kasi? Nakita kong hiring kayo kaya nag-doorbell ako. Ako po si Cordelia. At pwede po ba akong mag-apply? Baka sakaling may bakante pa. Sandali lang. Pwede ka bang tumayo ng tuwid na tuwid? Wika nito sa kanya na siyang pinagtaka niya. Sa kagustuhan ng dalaga na makakuha ng trabaho, ay sinunod niya ang sinabi ng kasambahay na tuwid siyang tumayo. Habang ginagawa niya yon ay hindi niya maiwasang mailang sa kung paano siya tignan ng kasambahay. Mula ulo hanggang paa. At parang pati ang hugis ng kanyang kuko ay inaalam nito. Maganda, maganda. Nakontento nitong wika at ngumisi si Cordelia. Okay na po? Tanong niya tumango ito. Okay na, pwede ka siguro. Pero bago ang lahat ay dito ka muna. Maghintay ka muna dito iha. Anito at muling isinarado ang gate. Matyagang naghintay si Cordelia sa labas ng ilalim ng mainit na araw. Habang ang kasambahay naman ay lakad-takbong bumalik sa madam nito. Kamusta susing? Siya na ba ang hinihintay natin? Tanong ng madam sa kasambahay. Baka po madam, maganda siya, balingkinitan. At sa tingin ko ay siya ang may pinakamagandang mukha sa lahat ng nag-apply dito. Isa pa. Sexy talaga siya, madam. Tsak na pwede na siya para kay senyorito. Ulat nito. At interesadong napatayo ang madam mula sa kinauupuan nito. Ganoon ba? Kung ganon, papasukin siya. Utos nito. Yes, madam. Sagot nito at dali-dali itong bumalik kay Cordelia. Nang tumunog ang gitay, batid ni Cordelia na binalikan na siya ng kasambahay. At umaasa siya sa magiging sagot nito. Kamusta po? Tanggap na po ba ako? Agad niyang tanong. Hindi pa tanggap pero pasok ka na raw at may ilang tanong pa ang madam. Sagot nito. At may pag-asang pumasok ang dalaga sa loob ng mansyon. Habang inihahakbang niya ang kanyang mga paa, ay labis na pagkamangha ang kanyang naramdaman. Maganda ang pamamahay sa labas at doble-doble ang ganda nito sa loob. At nawili ang kanyang mga mata sa paligid. Ang ganda! Sobrang ganda! Aray! Bigkas niya at nawala ang kanyang pagkamangha nang mabagok ang kanyang ulo sa isang malaking poste ng mansyon. Maganda siya susing, mukha lang tanga. Saad ng madam. Napalingon naman si Cordelia sa boses na nagsalita. At base sa itsura nito ay ito ang magiging amo niya. Dalaga, halika dito at kakausapin ka ng madam. Saad nito sa kanya at lumapit nga siya rito. Magandang tanghali po, madam. Bati niya sa medyo istriktang madam. At nang matuon ang kanyang mata sa kilay nito, ay hindi niya maiwasang mapangiti. What's funny, iha? Wala po, madam. Sagot niya rito. Come on, tell me. Baka magalit po kayo sa akin kung sasabihin ko. Sagot niya rito. Tell me, bago kita i-hire at ialok ang trabahong gusto ko mula sa'yo, ay kailangan ko muna ng katapatan mo. Kaya sige na, tell me. Madam kasi, yung kilay mo, parang yung letter M sa fast food. Likong-liko. Sagot niya. At nagtitimping ininda ng madam ang pagkaasara. Bastos na batang to. Hindi ba maganda ang kilay ko? Sa totoo lang po, hindi.
Matapat niyang saad at napatingin ng madam sa kasambahay. Susing, tignan mo ko. Totoo ba ang mga sinasabi niya? Magtapat ka. Inis nitong tanong at napayukong sumagot ang kasambahay. Medyo po madam. Tura nito. Bakit hindi mo sinabi? Kasi po, baka magalit ka sa akin. Sagot nito at napabuntong hininga ang madam. Bueno, hayaan mo na ang kilay ko. Ganyan talaga yan. Ayusin mo to mamaya, Cordelia. At ikaw na ang pumuna nito. Bago ang lahat, ikaw muna'y susuriin ko kung tanggap ka ba talaga o hindi. May asawa? Wala po. May anak? Wala rin po. Good, umikot ka. Agarang utos nito. Ako po, iikot? Pero bakit po? Tanong niya rito. At hindi mapakali kung bakit kailangan niyang gawin ang bagay na yon. Yes, ikaw ang nag-apply, hindi ba? Tsaka gawin mo na lang ang gusto ko. Umikot ka. Mataray nitong sagot sa kanya. Oo po. Sagot niya at umikot kagaya ng sinabi nito. O okay na po ba? Bigyan mo ko ng magandang pose. Yung malandi. Tipong nakakaakit. Muling utos nito sa kanya. Pose po? Parang model? Sige, ganito po. Sagot niya at nag-pose ng kung ano-ano. Ganito din ba madam? Tsaka ganito? Ani at nag-e-enjoy sa kanyang ginagawa. May mga pose siya na nakaliyad, nakatuwad, nakaharap sa poste, at nakadikit sa pader, habang ginagawang nakakaakit ang kanyang mga mata. Habang ang madam naman ay natutuwa sa dalaga. Gusto niya ang enerhiya nito at gusto niya ang kaunting kabalbala nito. Ganyan, ganyan nga. I like that. Bravo, iha. Bravo! Palakpak ng madam sa kanya. Madam, okay na po ba? Pasok na po ba ako? Ang tindi po pala ng nag-a-apply na katulong. May model audition. Ani at humagalpak ng tawa ang madam. Iha, you're hired. Talaga po? Naku, maraming salamat po. Pwede po bang magstay in dito? Kasi baka po masipan ako sa boarding house ko po. Pakiusap niya at malawak nung ngumiti si madam. Of course, stay in ka rito dahil aalis ako sa pamamahay na to. At ikaw ang maiiwan. Kasama ko si Susing na aalis at matagal pa ang balik namin. Ngayon, maiiwan ka rito. At ang magiging trabaho mo ay ang maging asawa ng anak ko. Anunsyo nito na siyang kinalaki ng mga mata ng dalaga. Po, ako? Magiging asawa ng anak mo? Pero kasambahay ang sabi sa karatula. Taka niyang tanong dito. Yes, well, that's for nothing. Ang totoo ay gusto ko ay makahanap ng magiging asawa ng anak ko. And you passed the test. Ay, hindi bali na lang po. Ayaw ko pa pong magkaroon ng asawa sa ngayon. Mahirap ang buhay, madam. Uuwi na lang po ko. Ani at agad na tumalikod. 10 million pesos. Be his wife, and you'll get 10 million pesos. Wika ng madam at tila na estatwa ang paa ng dalaga sa laki ng pera at mabilis na lumingon dito. 10 million pesos? Big amount, right? You heard it right and clear. 10 milyon, kapalit ng pagiging asawa mo sa anak ko. Madam, maraming babae naman dyan. Bakit ako? Scam po ba to? Binobola mo po ko eh. Sagot niya rito. This is not a scam. I am willing to pay 10 million. Maging asawa ka lang ng anak ko. And here is the cash. Sambit ng madam at kinuha ang nasa case at binuksan niyon. Mulagat namang namilog ang mga mata ni Cordelia nang makita ang maraming pera sa case. Gipit siya at gusto niyang magkapera para makaahon sa buhay. Mapapasayo ang lahat ng pera na to. Kung papayag ka na ba? Tanong nito. At sunod-sunod na napalunok ng sariling laway si Cordelia. Wala siyang pakialam sa lalaki at ang tanging nasa isip niya ay ang pera. Malaking bagay ito sa kanya at minsan lang ito mangyari. Pagkatapos ng araw na ito, ay kung tatanggihan niya to ay baka hindi na ito mangyari sa kanya kailanman.
kaya't wala siyang balak na tanggihan ito. Kapag pumayag ba ako, ano po ang mangyayari? Tanong niya. Ang anak ko ay 33 na at wala pang asawa at anak. Nag-iisang tagapagmana ko siya at ang henerasyon mula sa kanya ay mahalaga. Kaya mahalaga din sa akin ang bagay na to. Makinig ka. Ang gusto ko ay maging asawa ka ng anak ko at gusto kong mabuntis ka niya. Po, mabuntis? Yes, gusto kong mabuntis ka niya. Hindi magiging madali ang ipapagawa ko sa'yo at parang walang gana ang anak ko sa babae. Sexy ka, maganda. Gusto kong akitin mo siya at nang sa gayon ay mag-init siya at mabuntis ka. Kapag nabuntis ka at naisilang mo ng maayos ang bata, ay pwede ka nang maglaho mula sa buhay niya. Ikaw lang mag-isa at hindi mo kasama ang bata. Ako na ang bahala sa marriage contract ninyo para maging legal kayong mag-asawa. Sa oras na isilang mo ang bata, hindi lang 10 milyon ang makukuha mo, kundi 20 milyon. 10 milyon para sa pagiging asawa at pang-aakit. 10 milyon kapag nanganak ka. So, gusto mo ba ang trabahong to? Seryoso nitong tanong at hindi agad nakasagot ang dalaga. Nasa isip ni Cordelia ang laki ng pera. Maaari na itong magbigay daan para magbago ang buhay niya. Nag-aalangan man pero sa ngalan ng pera, ay handa niyang gawin ang lahat. Tinatanggap ko po. Sagot niya, at kay laking ngisi ang gumuhit sa labi ng madam. Good. I will make a bank for you under your name, at ibibigay ko agad ito sa'yo. Take note, ang bahay na ito ay bahay mo rin, hanggat asawa ka ng anak ko. Sa susunod na araw ay, makikilala mo na siya. And just wait my call. Dugtong nito bago sila nagpirmahan ng kontrata. At hindi nagtagal ay umalis na ang madam. Nang maging mag-isa si Cordelia sa mansyon, ay isa-isa niyang nilasap ang bawat sulok ng kapaligiran. Maging ang malalambot na sofa ay isa-isa niyang inupuan. Ang lambot, kakaiba talaga ang buhay mayaman, napaka-enggrande. Aniya sa kanyang sarili at humilata sa naturang sofa. Nang makontento ay lumabas na naman siya at nakita niyang isang fountain na may mga isdang koi. Pati ang mga isda dito ay maganda ang buhay. Pinapakain at palangoy-langoy lang. Yung magiging asawa ko kaya, ano kaya ang itsura niya? Ang pangit niya siguro kasi kailangan pang hanapan ng ina niya ng mapapangasawa. Siguro mataba siya. Hindi bale. Pangit man o hindi, nandito ko para sa trabaho at para sa pera. Kung sakali di na mabait naman siyang tao, gagawin ko rin ang part ko bilang asawa niya. Okay na siguro yun para sa 10 milyon. Aniya sa sarili, at iginala pa ang kanyang sarili sa kabuuan ng mansyon. Habang sa kabilang banda naman ay tuwang-tuwa ang madam, at may nakuha siyang babaeng mababayaran para sa anak, at umaasa siyang ito na ang pagkakataon upang magkaroon siya ng apo. Habang nasa kotse ay agad niyang tinawagan ng anak. Yes, mama. Marami akong gagawin at huwag mo akong kukulitin. Palaging hindi ang sagot ko. Parang kanyang sagot sa ina habang abala sa mga papel. No worries, anak. Hindi na kita kukulitin. Pangako iyan. Sagot nito at laking ngiti ang gumuhit sa labi ni Santiago. I am very happy to know, mama. You know, I am too tired to date. I am too lazy to date. I want love, but I'm tired. I don't have enough time, and thank you at naiintindihan mo na ako. Sagot nito. Of course, anak. You don't need to date and you don't need so much time to date. Kasi ako na mismo ang kumuha ng magiging asawa mo. What? Bulalas ng binata sa kabilang linya. At naibaba niya ang papel na hawak niya. Sabay na patayo mula sa kanyang kinauupuan. Calm down, anak. I know you want to thank me, but no need for that. All you need to do is umuwi ka ng mansyon dahil naghihintay na ang asawa mo. Anunsyo nito, at napahilot ng kanyang sariling ulo si Santiago. Mom, why did you do that? Alam mo naman na busy ako, hindi ba? At hindi ko kayang magsimula ulit ng isang relasyon that I know na magiging palpak din naman. Anak,
Your last relationship was 10 years ago. Hindi lahat ay katulad ng ex mo. Come on! Maganda ang asawa mo at sexy. Talagang pinili ko ang isang magandang babae. And she is more beautiful than Mandy. Kasal na kayo kaya hindi ka na makakahindi. Anong kasal? Mom, hindi pa ako nagpapakasal at pauwiin mo ng babaeng yan. Demanda niya. Ngunit hindi siya nito pinakinggan. Yes, hindi ka pa kasal sa simbahan pero kasal ka na sa papel. Nagawan ko na ng paraan ng lahat. And all you need to do is give me my apo. Is that clear? But mama, bigkas ng binata ngunit binabaan na siya nito ng tawag. Kaya naibagsak niya ang kanyang phone sa mesa at napasuklay ng sariling buhok gamit ang kanyang mga daliri. Si mama talaga. What should I do? At sinong babae na naman kaya ang kinuha niya? Tanong niya sa kanyang isipan at hindi natutuwa sa ideya ng ina. Kinagabihan ay nakatanggap ng text si Cordelia. Ang sabi sa text ay, pauwi na ang magiging asawa niya. Kaya agad siyang nag-ayos upang kunin ang loob nito. Lahat ng pagkain ay inihain niya sa mesa upang sa unang tikimay, magugustuhan na siya nito. At matyaga niya itong hinintay sa harap ng pintuan. At nang bumungad na ito ay agad niya itong binati. Welcome home, my dear husband. Ganado ngunit biglang nawala ang sigla sa boses ni Cordelia at napalitan ito ng pagkamangha. Nang isang gwapong binata ang bumungad sa kanyang harapan. Napakasimpatiko at mukhang romantiko ang binatang nasa kanyang harapan. Kaya't malabong ito ang magiging asawa niya dahil sa gwapo nito at hindi na nito kailangan ng hanapan ng magiging asawa at tiyak niyang ang mga babae nang mababaliw dito. Sino ka? Bakit ka nandito? Nasaan si Santiago? Kasama mo ba? Anong ginagawa mo rito? Ano ka rito? Sunod-sunod niyang tanong sa binata at lumabas pa talaga siya ng pinto upang hanapin ang lalaking nagngangalang Santiago. Sinong hinahanap mo, young lady? Malamig nitong tanong sa dalaga. At kung sasapantahan niya'y nasa 25 pa lamang ito. Si Santiago, ang magiging asawa ko raw. Sagot niya at kumunot ang noo ng binata. Ang magiging asawa mo raw? So, ikaw ang babaeng kinuha ni mama? Sagot nito. At nanlaki ang mga mata ng dalaga sa narinig. Ikaw? Ikaw si Santi... Hindi na niya naituloy ang nais niyang sabihin nang bigla nitong putulin ang kanyang pagsasalita. Yes, you're right. And let me introduce myself to you first. Sino ba ako? Ano ko rito? Well, ako ang may-ari ng mansyong tinatapakan ng mga paa mo. At sino ko? Ako si Santiago, na magiging asawa mo raw. Mariin itong wika na siyang pinagtaka ng dalaga. Bakit parang galit ka? Di ba ikaw tong gustong mag-asawa? Kaya bakit ka sa akin nagagalit? Tanong niya. At walang emosyon siyang tinitigan ng binata sa mga mata. Hindi ko gusto ng isang asawa. It's my mom who wants a wife for me. At magkaiba yon. Saad niya. At mahigpit na hinawakan ng braso ng dalaga. Tell me, how much does she pay you, ha? Agresibo nitong tanong sa kanya. At nang mapansin nitong nasasaktan ng dalaga, ay agad niya itong binitawan. I'm sorry. Hindi ko dapat ibuntong sa iyo ang galit ko. I am sorry. But can you please tell me kung anong pinag-usapan niyo ni mama? Biglaan din ang lahat. Pasensya na kung nandito ko sa pamamahay at buhay mo. Mukhang pera kasi ako at pagod na akong mamuhay ng sobrang hirap. Kaya nandito ka, nandito ako. So, my mom pays you a big amount for this. Ano bang pinagkasunduan ninyo? Nandito ko para sa pera, at nandito ko para maging asawa mo, at nandito ko para akitin ka. Nandito rin ako para bigyan ka ng anak. Walang tago niyang sagot at napailing ang binata. Talagang pinakialaman ng todo ni mama ang buhay ko. Mahina niyang wika sa sarili, at muling binalik ang atensyon sa dalaga.
Did you sign a contract with her? If yes, how long? 1 taon. Sagot niya. Wow, tulong. What's your name? Cordelia Dumandan. Okay, Cordelia. Nandito ka para sa pera. At ayaw kong makialam dyan. That's your life. But I want to clear these things with you. Kung gusto mong akitin ako, fine, go ahead. That's your job. Of course, you will try to do that, right? If you want to act like my real wife, fine. Free to do that also. But remember these things. I will never like you. I mean, you are pretty. Pero hindi ikaw ang gusto ko. Seduce me all you want pero hindi mo magagawa yon kasi hindi kita type. And here's the most important thing. I will never love you. Dugtong nito. At tila parang sinaksak ang puso ng dalaga sa sakit ng mga salita nito. Alam niyang hindi siya ganon kaganda. At alam niyang malabo siyang matipuhan ng binata ngunit ang pagiging matapat nito ang siyang nagdurog sa kanyang puso at hindi niya alam kung bakit. Kinabukasan ay maagang nagising ang dalaga upang pagsilbihan ng binata. Sa muli ay nagluto siya ng masasarap na pagkain at lahat ng effort ay binigay niya lahat. At syempre, hindi mawawala ang kalokohan niya. Nang makababa ang binata sa hagdanay, nakangiti niya itong sinalubong. My dear Santiago, nakahanda na ang mga pagkain. Malandi niyang wika at tumaas ang isang kilay ng binata. Okay, I can see the food and it looks tasty, but what are you wearing? Bakit ganyan ang suot mo? Tanong nito, habang hindi maintindihan ng dalaga na umagang-umaga ay nakasuot ito ng apron at white nighties. Siyempre, nabasa ko to sa libro. At ito raw ang best way to seduce a man. Saglit lang, nakalimutan ko yung iba. Ani at muling binasa ang libro. Matapos itong mabasa ay, malandi na naman niyang tinignan ng binata sa mga mata. Na parang nagpa-practice sabay isinabit ang kanyang isang leg sa mesa. Upang ipakita ang kanyang legs. Ngunit napangiwi lang siya ng parang naunat ang matigas niyang buto. Habang si Santiago naman ay pigil na tumatawa sa kanyang kaloob-looban. At ito palang ata ang pangaakit na hindi niya mapigilan ng tumawa. Are you all right? Tanong niya habang hirap na hirap sa pagpigil ng kanyang tawa. O wala, mahirap pala. Sana nag-practice pa ako. Hindi bali na. Sagot niya. At nilandian ang pagtapon ng kanyang buhok palikuran. Honey, ano ba ang gusto mo? Pagkain o ako? Aniya sa malamyos na tinig. Napabuntong hininga na lang ang binata sa kalokohan ng dalaga. Maganda si Cordelia. At kung professional lamang ito sa pang-aakit ay baka, bumigay na siya. Ngunit daig pa nito ang palakas sa kapalpakan. Alright, you are doing your job great. Pero ayaw ko ng pagkain mo. At ayaw ko rin nakainin ka. You're acting just like my wife, right? Ganun na nga. Okay, as my wife, I want you to serve me. Instead of seducing me, mas mabuting linisin mo ang kotse ko. Anito. At nakaramdam ng hindi maganda si Cordelia. Nakita ko na. Balak mo akong pahirapan, tama ba? Prangka niyang saad dito at hindi tumanggi ang binata. Of course, gawin mo lahat ng gusto mo. Ngayon, gagawin ko rin lahat ng gusto ko para paalisin ka. Tipong ikaw na ang kusang sumuko at umalis sa mansyon na to. Dugtong nito at bumuga ng maraming hangin ng dalaga. Ang buong akala niya ay magiging madali para sa kanya ang lahat. Dahil mukhang mabait naman ang binata ngunit iba pala ang kulo nito. Kung gusto nitong pahirapan siya ay okay lang. Tatanggapin niya. Baka maging kagaya siya ng fairy tale na matapos pahirapan ay mahuhulog din ng Prince Charming sa prinsesa. Kung ganon, sasakyan niya lahat ng balak nito upang makuha ang loob ng binata. Nang buo na ang kanyang loob ay, matapang niyang tinignan sa mga mata ang asawa raw niya. Nasaan ba ang kotse mo? Tanong niya. Hindi niya sukat akalain ng binata na papatulan nito ang kanyang plano. At alam niyang may binabalak ito.
At kung ano man yun, ay wala siyang balak na magpatalo. Sa tingin ko, ibang-iba ka. May plano ka. And I won't fall for it. Nasa garahe ang kotse ko. And clean it as fast as you can. You only have 10 minutes to do that. Sagot nito. At walang sagot na umalis ang dalaga. Minadaling nilinisan ni Cordelia ang kotse. At tipong kumikintab ito sa sobrang bilis nang dumating si Santiago. All done? Tanong niya tumango ang dalaga. All done. Makakaalis ka na with your makintab na kotse, asawa ko raw. Asar niyang sagot dito. Nang buksan ni Santiago ang kanyang kotse, upang umalis ay nalaglag ang kanyang panga sa pagkabigla at bilis niyang nilingon ang dalaga. What have you done? Bakit basang-basa ang kotse ko? Konsumisyon itong tanong sa dalaga. Sabi mo, linisan ko, hindi ba? Kaya ayan, nilinisan ko. Yes, ba't basang-basa? Anong ginawa mo sa loob ng kotse ko? Dito ka ba naligo? Oh my God, you're so unbelievable. Inis niyang bigkas, sabay na pahilot ng kanyang ulo. Upang hindi na uminit at bumigat ang kanyang kalooban, ay umalis na lamang si Santiago, gamit ang isa pa niyang kotse. Nang makarating siya sa kanyang office ay, dala pa rin niya ang kanyang konsumisyon. She's crazy. She's a total headache. Oh mama, bakit pumili ka ng luka-luka? Tanong niya sa kanyang isipan, at mabigat na umupo sa kanyang silya. Habang sa kabilang banda naman ay, iniisip ni Cordelia ang ginawa niya kanina sa kotse ng binata. Ang lahat kasi ng nangyari ay sinasadya niya, at hindi mawala sa kanyang isipan ang halos lugmok nitong muka kanina, at hindi niya maiwasan ang makonsensya. Nagpatuloy ang mga araw at buwan na walang nangyayari sa dalawa, at palpak ang mga ginagawang pangaakit ng dalaga, at pagod na si Santiago sa kakulitan nito. Habang sa kabilang banda naman ay, parang tanga na naman si Cordelia habang nakaabang sa pintuan na magbukas. Alam niyang dumating na ang binata kaya susubukan na naman niya itong akitin. Hi, my dark. Hindi na naituloy ni Cordelia ang nais niyang sabihin nang mahampas siya ng pintuan sa mukha dahilan ng kanyang pagkatumba. Oh my Lord! Bulalas ni Santiago nang bumulagta ang dalaga sa sahig. Tila napalakas ang paghampas ng pintuan sa mukha nito at masyadong napasama ang pagkabagsak nito. At nakabuka ka pang dalawang hita nito kaya kitang-kita niyang maumbok nitong Maria. Nang makita ni Cordelia ang mata ng binata sa kung saan ito nakatingin, ay mabilis niyang isinara ang kanyang mga hita at kay bilis na umupo sa sahig upang itago ang kanyang Maria. Habang ang binata naman ay namumulang tumalikod. Bakit ganyan na naman ang suot mo ha? Konsumisyon niyang tanong sa dalaga habang nakatalikod at nakapamaywang. Halata naman kung bakit ko to ginagawa, hindi ba? Pero nakita mo ba? May nakita ka ba? Tanong nito sa kanya. Habang si Santiago naman ay tila hindi makapaniwala sa tanong ng dalaga. At talagang nagtanong pa ito sa ganung bagay. Malamang, nakabuka ka ba naman? Hay naku Cordelia, sa'yo yata ako tatanda ng mabilisan eh. Magsusuot ka ng ganyan pero nahihiya ka naman kapag nakita ko ang lupang hinirang mo. Cordelia, hindi ko talaga alam kung saan napunta ang utak mo. Kasi virgin pa ako. Walang habas nitong sagot. Habang si Santiago naman ay hindi alam kung may inis siya o tatawa. Sa lantaran nitong pag-amin na, virgin pa to. Naiinis siya sa likas na katangahan ng dalaga. At nais niya ring tumawa dahil talagang may lakas ng loob itong umamin sa isang lalaking kagaya niya na virgin pa ito. Hindi tuloy alam ng binata kung aling ulo niya ang uminit para kay Cordelia. Ang taas ba o ang ibaba? Kaya't napabuntong hininga na lamang siya at hinubad ang kanyang Amerikana. Here, isuot mo to at umakyat ka sa taas. Magbihis ka ng maayos, pwede ba? Pakiusap niya rito. At agad na isinuot ng dalaga ang Amerikana nito. Nang umakyat ang dalaga sa hagdanay,
Natatawang napahilot ng kanyang ulo si Santiago dahil kita pa niya ang pisngi ng puwet ng dalaga. Oh my Lord! Tanging bigkas niya sa kanyang isipan at nagpakawala ng kaunting tawa. Habang si Cordelia naman ay kasalukuyang nasa loob na ng kwarto at nagbibihis. Umupo siya sa kama at iniisip ang katangian ng binata. Talagang kakaiba siya. Kahit maghubad ata ako sa harapan niya, ay hindi ko mabubuhay ang pagkalalaki niya. Ibang-iba siya sa mga lalaking nakilala ko. Humahanga niyang wika sa kanyang sarili at bahagyang napangiti. Nagpatuloy pa ang pagtakbo ng buwan at kahit sa gitna ng kapalpakan ni Cordelia, ay naging komportable naman ang pagsasama nila ni Santiago sa iisang bubong. Kung hindi palpak ang kanyang pang-aakit ay, nagiging katatawanan naman ito para kay Santiago. Ganon pa man ay wala silang naging problemang dalawa. Bagkus ay, mas naging malapit pa sila sa isa't isa. Kasalukuyang papasok ngayon si Santiago sa loob ng mansyon. Nang sa pagbukas niya ng pinto ay, bumalandra sa kanyang paningin ang kakaibang paligid. At sigurado niyang pakulo na naman ito ng dalaga. Naka-dim light lang ang lahat at may red roses petals ang nagkalat sa sahig, kaya't napasapo siya ng kanyang ulo. Ayan na naman siya. Talagang hindi siya napapagod sa mga kalokohan niya. Ano na naman bang pakulong naisip niya? Konsumisyon niyang tanong sa kanyang isipan. Sa pakiwari ni Santiago ay, nagawa na niya ang lahat ng pagtanggi sa dalaga. Ngunit iba ito at parang wala itong kapaguran sa lahat ng ginagawa nito. Sinundan ni Santiago ang mga petals at dinala siya nito sa loob ng kwarto. Pagkatingin niya sa kama ay naroon si Cordelia. Nakahiga kagat ang isang tangkay ng roses. Nakasuot ito ng kulay itim at maliit na short na parang panty na lang. At sexing bra at pulang-pula ang labi nito. Sa malamig na gabi ay tila, nag-init ang dugo ni Santiago. Palaging nakakaakit si Cordelia kahit palagi itong palpak. At pagod na rin siyang kontrolin ang kanyang sarili. Hello my dear husband. I prepared something for you. Lapit ka sa akin, halika. Mahina at mahalimuyak nitong wika. Tila bulong sa hangin namang napasunod si Santiago. At inihakbang niya ang kanyang mga paa palapit sa dalaga. At ngayon ay kasalukuyang nakatayo na siya sa gilid ng kama. Tinititigan ng magandang hubog ni Cordelia. Watch me, and I'll make you impress. Malandi niyang bigkas sa binata. Lumuhod siya sa kama habang hawak ang balikat ng binata. Binuksan niya ang musika at walang habas na sumayaw. Inikot-ikot niya ang kanyang buhok at tumatama ito sa mukha ng binata na para itong mapanalakay na sampal. Hindi pa siya nakontento at tumayo pa siya sa kama at iginiling-giling ang matigas niyang balakang. Habang ang binata naman ay imbes na tatayo ang kanyang mahabang batuta, ay bigla itong binawian ng kaluluwa at panayang tawa na lang sa kanyang nagawa. Matigas ang baywang ni Cordelia at para itong isang kahoy na hinihipan lang ng hangin para gumalaw. Nakalimutan pa nito ang inensayo nitong steps, kaya't nagpatalon-talon na lamang ito sa ibabaw ng kama at kumending-kending na parang naglalakad lang. Stop! Oh, please stop! Pagmamakaawa niya at napaluhod na lamang siya sa sahig habang yakap ang kama sa kabulastugan ng dalaga. Naisip niya, paano siya tuluyang titigasan kung palaging nauuwi sa laro ang pagsusumikap ng dalaga. Sa tawa ni Santiago ay humalakhak na rin si Cordelia. Huwag mo akong tawanan. Tignan mo ko. Nakakaakit na ako. Wika niya at nagpakitang gilas pa sa binata sabay sumayaw ng 8-8. Cordelia, I can't. Please, I can't. I'm dying. I can't laugh anymore. Maawa ka. Bigkas ng binata habang hawak-hawak ang kanyang tiyan sa lakas ng kanyang pagtawa. Ngunit hindi tanggap ng dalaga na pinagtatawanan lamang siya ng binata. Nakasuot siya ng sexy at pinagpawisan pa siya sa kakasayaw at hindi pa ito naaakit. Hindi pwedeng palpak na naman siya.
kaya't hinatawan pa niya lalo nang biglang nadulas ang isa niyang paa mula sa ibabaw ng kama. Nang makita ng binata ang nangyari ay nais niyang saluhin si Cordelia. Ngunit nasa ibang bahagi ito ng kama at kailayo niya para saluhin ito. Kaya't napapikit na lamang siya sa isang masakit na lagapak ng dalaga. "Are you alright?" Agaran niyang wika at dali-daling nilapitan ng dalaga. Ang paa ko, parang nabali ang paa ko." Sagot niya at hindi mainda ang sakit. Dali-daling binuhat ng binata ang dalaga at pinaupo ito sa kama. Lumuhod siya sa harapan nito at agad na minasahe ang paa nitong masakit. Habang hinihilot ng binata ang kanyang paa, ay hindi niya maiwasang mapatitig sa gwapong mukha nito. At hindi niya namamalayang napapangiti na pala siya. Mabait si Santiago at sadyang hindi lang siya nito gusto. "Anong tinitingin-tingin mo? Hindi ba masakit?" Tanong nito at umiling siya. "Hindi na, salamat pala." Sagot niya rito at tumayo na rin si Santiago. "Good. I think you will be better." Anito at takmang lalabas na ito ng silid nang magsalita ang dalaga. "Santiago, hindi mo ba talaga ako magugustuhan?" "Nilinaw ko naman ang sarili ko sa'yo, hindi ba?" "Bakit ayaw mong umibig?" "Hindi sa ayaw kong umibig. Umibig na ako nun. Ang ayaw ko lang ay muli akong masaktan." Sagot nito, bago ito tuluyang lumabas ng silid. Nang si Cordelia na lang ang nasa loob ng kwarto, ay tumunog ang kanyang cellphone at agad niyang sinagot ang tawag ng madam. "Kamusta ka dyan, Cordelia? May nangyari na ba sa inyo dyan ng anak ko? Magkakaapo na ba ako?" Excited nitong tanong at bumuntong hininga lamang siya rito. "Ay, wala pang nangyayari sa amin, madam. Ang hirap akitin ng anak mo. Katunayan nga ay hindi kami magkatabi kung matulog." Sagot niya at hindi ito'y kinatuwa ng madam. "Ano? Cordelia, may 2 buwan ka na lang bago matapos ang taon. Tapos, hindi mo pa siya naaakit at napapaibig. Cordelia, nakikiusap ako sa'yo. Gawin mo ang lahat ng magagawa mo. Akitin mo siya at turuan mong magmahal muli ang anak ko." Pakiusap ng madam. "Ginawa ko na ang lahat, madam. Susubukan ko pa ulit ngunit hindi ko alam kung magtatagumpay ako. Ang hirap pasukin ang puso ng anak mo, madam." Wika niya bago binaba ang tawag. Nang matapos makipag-usap ni Cordelia sa babaeng amo, ay humilata siya sa kama at walang pumapasok na kahit na ano sa kanyang isipang bagong pakulo. Paano niya kasi aakitin ng taong wala namang gusto sa kanya? Normal na kapag walang gusto sa iyo ang tao, ay hindi mo makukuha ang atensyon nito. Kinabukasan ay maagang umalis si Santiago sa kanyang mansyon, papunta sa kumpanya nito at habang hawak niya ang papel, ay palaging sumasagi sa kanyang isipan ng dalaga at kusa siyang napapangiti. "She's so funny." Bigkas niya sa kanyang isipan habang umaarko sa kanyang isipan ng magaspang nitong sayaw kagabi, sabay na pailing. "She's my innocent seductress. Walang alam sa pang-aakit but she's totally sexy. I like her energy." Aniya sa kanyang isipan at hindi makapag-focus sa kanyang ginagawa at napapahagalpak na lamang siya ng tawa. "Hindi ko alam kung ano na naman ang pakulo niya ngayong gabi." Dugtong niya na may ligaya sa kanyang damdamin. Matagal na ring hindi sumaya ang puso niya at matagal na panahon na ring hindi siya tumatawa. Pero iba ngayon. Naiisip pa lamang niya si Cordelia ay sumasaya na ang araw niya at palagi itong laman ng kanyang isipan. Lumipas pa ang oras ay lumalim na ang gabi at umuwi na rin si Santiago sa mansyon. Habang papasok siya sa pintuan ay inaabangan niya ang pakulo ng dalaga. Ngunit nagtaka lamang siya nang maabutan niyang tulog ito sa sofa. Hindi na naka-nighties at walang kahit na anong pakulo. Lumingon siya sa lapag at nakita niya ang mga nakahandang pagkain at sinilayan niya ang kanyang relo. It's 11 p.m.
Bigkas niya sa kanyang isipan at umupo siya sa paanan ng dalaga. Tinitigan niya si Cordelia at nakaramdam siya ng konsensya at nakatulog na lang pala ang dalaga sa kakahintay sa kanyang pag-uwi. Kaya maingat niya itong binuhat paakyat sa kwarto nito at dahan-dahan itong nilapag upang hindi ito magising. Matagumpay niyang nailapag ang dalaga at bahagyang sinuri ang mukha nito. Ang kanyang tingin ay dumapo sa malambot na pisngi ng dalaga, pababa sa labi nito. Maliit ang labi ng dalaga ngunit malaman at tila kay sarap halikan. Ang mukha nito ay kay amo, kagaya ng kainosentihan nito. At habang tumatagal ay hindi niya magawang ilayo ang kanyang paningin sa dalaga. At ang kanyang mukha ay unti-unting lumalapit sa mukha nito. At marahan itong siniil ng halik sa labi. Sa halik na iyon ay tila nagising ang diwa ni Cordelia. Kaya't napaatras si Santiago at kay lakas ng pagkabog ng kanyang puso. Dahil paano kung magising ang dalaga. Nang makita niyang bumabalik sa pagkatulog si Cordelia, ay nakahinga siya ng maluwag. That was so close. Mabuti na lang at hindi siya nagising. Saad niya sa kanyang isipan. Kinabukasan ng magising si Santiago, ay naabutan niya na ang dalaga sa baba habang nagkakape. At tila may malalim itong iniisip at nakahawak pa ito sa labi nito. Don't tell me na naaalala niyang halik ko sa kanya kagabi. Imposible. Bigkas niya. Kung magkataon din na ganun nga ang mangyayari ay, hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag ang sarili niya rito. Dahil maging siya ay hindi rin niya maipaliwanag sa kanyang sarili kung bakit hinalikan niya ito kagabi. At patay mali siyang lumapit sa dalaga at naupo sa bakanting silya. How is your sleep? Casual niyang tanong dito. Direkta siyang tinitigan ng dalaga sa mga mata. Mga matang tila puno ng tanong at pagdududa kaya't maagap niyang iniwasan ang mga tingin nito. At ibinaling ang kanyang atensyon kagabi. Binuhat mo ba ako kagabi? Tanong nito. God, thanks. And she didn't remember anything. Pasalamat niya. At sinulya pa ng dalaga. Yes, binuhat nga kita. At wala akong ginawa. Pagmamalinis niya. Ngunit nanatiling nakatitig sa kanya ang dalaga na siyang ikinakaba ng kanyang puso. May sasabihin ka ba? Ikaw, kagabi, kasi... I said, I didn't do anything. Muling pagmamalinis niya at umiling ang dalaga. Maging matapat ka sa akin, Santiago. Itatanong ko lang to sa'yo ng isang beses. Kaya't, tapatin mo ko. Uwi ka ng dalaga. At ibinaba ng binata ang kanyang kutsarang panlugay. Look, yes, I did kiss you. Sagot niya at umiling ang dalaga. Hindi yan. Gusto ko sanang itanong sa'yo at kagabi ko pa to iniisip. Kung bakit patagilid maglakad ang mga alimango. Nakatulugan ko na kasi kagabi kakaisip eh. At baka alam mo ang sagot. Pero teka, anong sabi mo? Laglag ang panganghalos. Hindi makapagsalita si Santiago. At napahigop siya ng kapeng kay init. At agad niya itong naibuga. Sabay tayo mula sa kanyang silya. Hindi naman ito pinalampas ng dalaga at sinunda ng bawat yapak nito. Santiago, tapatin mo nga ako. Tama ang narinig ko, hindi ba? Hinalikan mo ko kagabi. Bakit? Gusto mo na ako? Mahal mo na ba ako? May pagtingin ka na ba sa akin? Wika ng dalaga at napamaywang na humarap ang binata. Hindi. Mali ang pagkarinig mo. Hindi kita hinalikan. Bakit ko naman gagawin yon? Walang nangyaring ganun. Palusot niya at hindi umimik ang dalaga. Ganun ba? Akala ko kasi hinalikan mo ko. Sasabihin ko sana na may pagtingin din ako sa'yo. Matapat niyang wika at tinitigan siya ng binata ng napakaseryoso. You like me? For 10 million, right? Hindi. Talagang may gusto na ako sa'yo. 10 buwan na kitang kasama sa loob ng mansyon na to. Guwapo ka. At ni minsan ay hindi mo ko ginalaw sa likod ng pangaakit ko. Ibang-iba ka, Santiago.
Ayaw mong umibig kasi ikaw ang lalaking may kakayahan na magbigay ng isang tunay na pag-ibig. Takot kang muling masaktan kasi tunay ka kung magmahal. Ang swerte ng magpapatibok ng puso mo. Ang swerte ng babaeng mamahalin mo. Anya. Talaga? Iyan ang tingin mo sa akin? Talaga bang naniniwala ka na kaya kong magmahal ng ganun kalalim? Oo, nakikita ko yan sa mga mata mo. Bakit mo to sinasabi sa akin? Kasi malapit nang matapos ang 1 taon ko rito. Malapit na ang pag-alis ko at tanggap ko na ang lahat. Matapat niyang wika at kumunot ang noo ng binata. Kung ganun, sumusuko ka na? Ang sinabi ko lang, tanggap ko na. O ito, kape mo. Bigkas niya at ibinigay ang kape sa binata bago ito tinalikuran. Nang makatalikod si Cordelia ay tila may kung anong kirot sa puso ni Santiago. Ang mga salita nito ay parang sumusuko na ito at parang hindi niya tanggap. Lumipas pa ang mga araw ay inaasahan ni Santiago na aakitin siya ni Cordelia. Ngunit parang wala na itong ginagawang bagay para sa kanya. At hindi niya ito ikinatuwa. Bagkus ay labis siyang naguguluhan sa kanyang nararamdaman. Dapat ay masaya siya dahil tumigil na ito. At ito rin ang gusto niya pero kabaliktaran ang nararamdaman niya. Sumuko na ba talaga siya? Kung sumuko siya, bakit hindi ako masaya? Bakit hiling ko na muli niya akong akitin? And I won't hold myself anymore if it happens. Ang unfair niya. Kung kailan ko pa ito naramdaman, doon pa siya sumuko. Aniya sa kanyang sarili at may bigat sa kanyang damdamin. Ang bawat galaw ng dalaga ay binantayan ni Santiago. At bawat pag-uwi niya ay umaasa siyang muling may pakulo ito ngunit hindi na ito muling nangyari. At pakiramdam niya ay tuluyan ng sumuko ang dalaga. Hindi na ba siya interesado sa akin? Matapos niyang magtapat at bigyan ng kulay ang puso ko, ay doon pa siya biglang nag-iba. I cannot understand her. Pikon niyang wika, at isang hibang na ideya ang pumasok sa kanyang utak. At yun na yang akitin ng dalaga. Sa swimming pool ay nagsuot lang ng boxer si Santiago. Alam niyang sa pool tumatambay si Cordelia, kaya't sa pool ang tamang lugar para akitin niya ito. Nang makarating siya sa pool, ay hindi nga siya nagkamali at nakaupo ito sa gilid ng pool. Kinakabahan man sa kanyang gagawin ay desidido na si Santiago sa kanyang balak. Cordelia, gusto mo bang maligo kasama ko? Mahinahon niyang tanong rito at umiling ang dalaga. Mas gusto kong dito na lang ako sa gilid ng pool. Simple nitong tanong. Sige, ikaw ang bahala. Sagot niya at panayang sulyap niya sa dalaga at sinisiguradong nakatingin ito sa kanya. Hindi ba para akong baliw dito? Ako dapat ang inaakit niya, pero bakit ako na ang nangaakit sa kanya ngayon? At ang mas malala pa ay hindi siya tumitingin sa akin. Come on Cordelia, look at me. Bigkas niya sa kanyang isipan at biglang tumingin ang dalaga sa kanya. Halos manlamig ang buong katawan ni Santiago nang magtama ang kanilang mga mata, lalo na at may pagtataka sa mga mata ng dalaga. Kaya't agad niyang iniwasan ang mga mata nito. Santiago, may gusto ka bang sabihin sa akin? Tanong nito. Mia, wala akong naisabihin sa'yo. I am just enjoying the sun. Sagot niya sabay hinubad ang roba. Sa paghubad niya ng roba ay nakatingin ang dalaga sa kanya at sadyang pinapakita niya rito ang maganda niyang katawan at buo ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili na mahuhumaling ito sa kanya at lalapitan siya nito tsaka naman hahalikan. Habang si Cordelia naman ay talagang humanga siya sa katawan ng binata at nagiinit ang kanyang tenga sa karisma nito. Ganyan nga, tignan mo ko Cordelia. Ibalik mo ang pagnanasa mo sa akin. Parang sira niyang bigkas sa kanyang isipan. Sabay dive sa pool upang magpakitang gilas ngunit sa kanyang pag-ahon ay para siyang pinukpok ng martilyo sa ulo nang biglang nawala ang dalaga.
Sobra ka na, Cordelia. Ginawa ko na ang lahat pero wala pa ring silbi. Nalulumo niyang bigkas at bagsak ang balikat na niloblob ang kanyang sarili sa kailaliman ng pool. Kinagabihan ay gulong-gulo ang isipan ni Santiago. Ang mga mata ni Cordelia ay walang interes sa kanya at dinadaan-daanan lamang siya nito at hindi na ito kagaya ng dati na nagsusumikap na makuha siya. Dahil hindi makatulog ay bumaba ng hagdan ng binata at kumuha ng wine. Bit-bit niya itong papuntang pool. Habang mag-isa siyang umiinom ay walang laman ang kanyang isipan kundi ang dalaga lamang. She played with my feelings. Kung kailan nahulog na ang loob ko sa kanya, doon pa siya lumayo. Kung kailan ako nagkakaroon ng damdamin para sa kanya, doon pa siya sumuko. She's not a good girl for doing this to me. I will make that woman pay. Bigkas niya sa kanyang sarili at nagpakalasing. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang nakahiga sa kanyang kama si Cordelia. At nais niya nang matulog ngunit ayaw ng kanyang isipan na magpahinga. At ang tanging laman nito ay si Santiago. Mahal niya ang binata at sa haba ng panahon nila na magkasama, ay nahulog na ang kanyang loob dito. Ngunit batid niyang wala itong pagtingin sa kanya, kaya't niyakap niya ang kanyang kumot upang magpahinga. Nang biglang isang pagkalampagang umagaw sa kanyang atensyon. Cordelia! Cordelia! Tawag nito sa kanya. Santiago? Anong ginagawa niya sa oras ng gabing to? Cordelia, buksan mo ang pinto. Cordelia. Sandali lang, Santiago. Sigaw niya. Agad siyang bumangon mula sa kama at mabilis na binuksan ang pinto. Para kay Santiago ngunit, natigilan lamang siya nang makita ang itsura nito. Santiago, lasing ka? May gusto ka bang ipakuha? Kainin. Anong kailangan mo? Tanong niya rito. Napaatras na lang si Cordelia nang pumapasok ng walang pasabi ang binata sa kanyang kwarto. At ang mga mata nito ay kakaiba. Parang nangungusap pero parang nagagalit. Santiago, anong nangyayari sa'yo? May kailangan ka ba? Muling tanong niya. Walang kurap ang mga mata ng binatang nakatitig sa kanya, kaya't hindi niya maiwasang kabahan at kay bilis ng pagkabog ng kanyang puso. It is you what I need. You're so unfair, Cordelia. Matapos mong guluhin ang puso ko, bigla ka nalang sumuko. Anong tingin mo sa damdamin ko? Laruan? Mariin itong wika at mahigpit nitong hinawakan ng kanyang magkabilang balikat. Sandali lang. Teka, anong pinagsasabi mo, Santiago? Hindi kita maintindihan. Why are you not seducing me anymore? Have you changed your mind? Susuko ka na ba pagkatapos ng mga pinaramdam at ginawa mo sa akin? Cordelia, hindi kita hahayaang paglaruan ng puso ko. Santiago, naguguluhan ako sa'yo. Di ba ayaw mo? Di ba hindi mo ko gusto? Yan ang akala ko. Pero nagbago ka. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Para akong nababaliw. And it makes me feel that I want you. I want everything from you. Gusto ko ang lahat sa'yo, Cordelia. Santiago, lasing ka lang at... Hindi na niya naituloy ang nais niyang sabihin nang sunggaban nito ang kanyang labi ng mainit na halik. Mga halik na masyadong mariin at agresibo at pilit na ginagalugad ang kanyang labi upang tumugon. Santiago, sandali! Tangka niyang bigkas ngunit hindi siya pinahintulutan ng binatang magsalita. At abala ito sa pagsalakay ng kanyang mga labi. Pilit niyang tinutulak ito dahil alam niyang lasing lamang ito kaya nagawa nito ang lahat. Isa itong tagumpay para sa kanya, para sa pera. Ngunit hindi niya hahayaang magkamali ang lalaki dala ng kalasingan lamang. Santiago, mali ito. Maghunos dili ka. Bigkas niya. Itinulak siya ng binata sa kama. At ngayon ay nakatayo na ito sa harapan niya habang hinuhubad nito ang pang-itaas nito. Sa bawat araw na inaakit mo ko,
Hindi mo alam kung gaano ko pinipigilan ang sarili ko. Napapatawa mo ko pero hindi mo alam how hard I can get down there. Bigkas nito at binuksan ang kanyang zipper. Ayaw kong magkamali, Cordelia, pero napagtanto ko na mas mali kung hindi ka maging akin. Dugtong nito at gumapang sa ibabaw ng dalaga. Santiago, saglit lang. Pwede mo bang bawasan yan? Masyadong... Wika ni Cordelia at napangisi ang binata. Is it too long for your virgin cut? Don't worry. Pwede namang kalahati muna. Sagot nito. Pero lasing ka lang, Santiago. Aniya sa kanyang binata ngunit agad nitong sinakop ang kanyang labi. Pikit matang tinanggap ni Cordelia ang mapusok na halik ng binata at agad siyang nagpaubaya sa mga halik nito. Ang mga labi ni Santiago ay unti-unting bumababa sa kanyang liig, pababa sa kanyang malalaking bundok, at napasinghap siya nang maging ang mga ito ay sinakop ng labi nito. Saglit na tumigil ang binata sa pananalakay sa kanya, at sinuyod ng mga mata nito ang kanyang walang saplot na katawan. Sa kanyang kawalan ng kasuotan ay iniiwas ng dilaga ang kanyang mga mata, at nahihiya siya sa mga titig nito. Don't be shy. You're so beautiful, Cordelia. Bigkas nito, at muling binaybay ng kanyang mga halikang katawan ng dalaga, hanggang sa kapwa nila naabutang kasukdulan ng kaligayahan. Kinaumagahan ay maagang nagising si Santiago. Sa pagmulat ng kanyang mga mata ay bumungad sa kanyang paningin ang maamong mukha ng babaeng kanyang kasalo kagabi, at masaya siyang napangiti. Dahan-dahan niyang kinuha ang hibla ng buhok nitong dumudula sa kanyang kamay at marahang inamoy-amoy. Cordelia, wala akong ibang masabi kundi mahal kita. Akala ko ay hindi na ako magmamahal, pero heto ka. Inaangkin mo ang buong puso ko, Cordelia. Wika niya sa kanyang isipan at marahan itong hinalikan sa noo nang bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang ina. Mama, bakit ka napatawag? Anak, pumunta ka kaagad dito sa US, ang kumpanya natin. Nag-aapura nitong wika at hindi makapaniwala si Santiago sa kinuwento ng ina. What? Paano nangyari yon? Okay, pupunta ako dyan kaagad. Pero, how about Cordelia? Pauuwiin ko si Susing dyan at siya na munang bahala kay Cordelia. Anak, our company needs you. Sagot nito. Nang matapos makipag-usap sa ina ay agad na umalis si Santiago papuntang US at hindi na ito nakapagpaalam kay Cordelia. Nang magising si Cordelia ay akmang babango na sana siya sa kama. Ngunit nakaramdam siya ng kirot sa gitnang bahagi ng kanyang pagkababae. Ngunit pinilit niya pa ring umupo sa kama at nilingon niya ang kanyang gilid ngunit wala na si Santiago sa kanyang tabi. Tumayo siya upang hanapin ang binata sa gitna ng pagkirot ng kanyang pagkababae. Ngunit halos maikot niya na ang buong mansyon, ay hindi niya pa rin mahagilap ang binata. Santiago? Santiago! Tawag niya sa pangalan nito ngunit hindi ito sumasagot. Simula sa araw na yon, ay matyaga niyang hinintay ang binata upang mabigyan siya ng linaw sa kung ano ang ibig sabihin ng nangyari sa kanila. Sa mainit na gabing iyon ngunit, sumapit ang ilang gabi ay hindi pa rin bumabalik ang binata. At may kung anong sakit ang kumislot sa kanyang damdamin. Bakit ba ako umiiyak? Ano bang inaasahan ko? Na umuwi siya at sabihing mahal niya ako? Ang tanga ko, no? Pero kahit ganun, sana naman ay sinabi niya ang lahat sa akin. Para hindi ako parang tanga na nagbabaka sakali na baka meron siyang pagmamahal para sa akin. Wika niya sa kanyang sarili at tahimik na umiiyak sa loob ng kanyang silid hanggang sa nakatulugan na niya ang kanyang mga luha. Kinaumagahan ng magising si Cordelia sa bagong umaga ay may naririnig siyang ingay sa baba. Agad siyang nabuhayan ng kanyang dugo at dali-daling bumaba ng hagdan. Santiago? Ikaw na ba yan, Santia? Hindi na niya naituloy ang nais niyang sabihin
nang bumungad sa kanyang mga mata ang dating kasambahay. At kasabay nito ay ang pagkawala ng sigla sa kanyang muka. Aling Susing, bakit ka po nandito? Kasama mo ba si Madam? Tanong niya rito at umiling ito sa kanya. Hindi, wala siya. Hindi ko siya kasama. Pinauwi ako ng Madam dito para may kasama ka dahil magiging abala sila ni Sir Santiago doon. Ulat nito na ikinakunot ng noo niya. Nasaan ba si Santiago, Aling Susing? Hindi mo alam? Nasa US kasama ng ina niya. Ah, nga pala. Pinapasabi nga pala ni Sir na tatawagan ka niya. Sagot nito. At muli na namang nabuhayan ng loob si Cordelia. Sa mga nagdaang araw, ay palaging naghihintay ng tawag si Cordelia galing kay Santiago. Ngunit ni pagring ng cellphone niya, kahit missed calls, ay walang dumating sa kanya. At labis niya itong ikinalugmok. Santiago, iniisip mo pa ba ako o ako na lang nag-iisip sa'yo? Bakit hindi mo ako magawang tawagan? Pagkatapos ng nangyari sa atin, ay wala ka ng paramdam. Nilimot mo na ba ako, Santiago? Pero anong ibig sabihin ng mga halik mo noon? Akala ko may damdamin ka rin para sa akin. Pero bakit? Bakit ultimo ang pagtawag ay pinagkakait mo sa akin? Anong gagawin ko, Santiago? Gayong dala ko ang anak mo sa sinapupunan ko. Lumuluha niyang wika habang nakatingin sa kalendaryo. 1 taon na rin silang nagsasama ni Santiago. At ngayon ang huling araw ng kanyang pagiging asawa rito. At tapos na ang kanyang kontrata. Hawak niya ang mga bayad ng Madam noon. At anong oras ngayon ay pwede na siyang umalis. Nang matapos siyang lumuha, ay binitbit ni Cordelia ang kanyang maliit na maleta. Pababa ng hagdan habang himas-himas ang kanyang tiyan. Wala siyang balak na ipaalam sa lahat na dinadala niya ang anak ni Santiago. May malaking halaga ang katumbas ng bata ngunit mas gusto niyang maging ina ng batang anak ng natatanging lalaking minahal niya. Cordelia, bakit ka nakaimpake? Saan ka pupunta? Agad na tanong ni Aling Susing nang mapansin niya ang dalaga. Aalis na ako, Madam Susing. Bayad na ako ng Madam noon pa at tapos na rin ang papel ko sa pamamahay na to. Itong araw kaya aalis na ako ngayon. Nakangiti niyang wika habang kumikirot ang kanyang puso. Ganoon ba? Sige, mag-ingat ka, Cordelia. Sagot nito at hinatid pa nito ang dalaga sa labas hanggang sa makasakay ito ng taxi. Nang makaalis ang taxi ni Cordelia, ay siya ring pagdating ng sasakyan ni Santiago. At may dala itong bulaklak para sa dalaga at excited itong pumasok sa mansyon upang muling makita ang babaeng minamahal upang alukin ito ng isang tunay na kasal. Cordelia, Cordelia. Matamis niyang tawag sa pangalan nito. Dali-dali siyang umakyat ng silid ngunit wala ang dalaga ron. Kaya't bumaba na naman siya ng hagdan at hinanap ito sa kung saang sulok ng mansyon. Sir Santiago, nakauwi ka na po pala. Bakit hindi po kayo nagsabi sa akin para napaghandaan ko kayo ng makakain? Wika nito nang makita ang kanyang amo na parang balisa. May hinahanap po ba kayo, sir? Susing, kanina pa ako ikot ng ikot dito sa mansyon. Nasaan ba si Cordelia? Ay, si Cordelia po. Ay, sir. Kakaalis lang po ni Cordelia. Kakaalis? Saan siya nagpunta? Nagsabi ba kung anong oras siya babalik? Hindi na po siya babalik, sir. What do you mean? Sir, nakalimutan mo na po ba? Ngayon ang ika-1 taon ni Cordelia at ngayon natatapos ang kontrata niya kay Madam. Kaya hindi na po siya babalik. Sumakay na po siya ng taxi kani-kanina lang. Ulat nito. Tila parang isang salamina na basag si Santiago matapos marinig ang katagang iyon. At huli na pala ang kanyang pagdating ngunit hindi niya hahayaang mawala sa kanya ng tuluyan si Cordelia. Kaya't hinawakan niya sa magkabilang braso si Susing. Susing, anong kulay ng taxi ang sinakyan niya? Sabihin mo, dali! Sabihin mo! Pag-aapuran niya rito at dilat matang kinabahan si Susing. Sir, huminahon po kayo, saglit lang po. I don't have enough time to relax. Sabihin mo na sa akin, dali.
I'm running out of time. Yellow. Yellow ang kulay ng taxi at ang plate number. Hindi ko po alam. Basta yellow ang taxi. Good. That's all what I need. Sagot ng binata at lakad-takbong tumungo sa kanyang sasakyan. Dali-daling pinatakbo ni Santiago ang kanyang kotse. At paharurot itong minaneho sa kagustuhang makita kaagad ang dalaga. Tinawagan niya ang number nito ngunit hindi ito sumasagot. Come on, Cordelia. Answer the phone. Panalangin niya. At hindi niya alam kung aling kotse ang haharangin niya. Gayong maraming yellow na taxi sa paligid. At bigla pang nagka-traffic. Come on, Philippines. Inis niyang wika at mabigat na naihampas ang kanyang kamao sa manibela. Mahaba ang traffic at hindi na niya kayang tiisin ang kanyang sarili sa pagnanais na makitang muli si Cordelia at mapigilan ang pag-alis nito. Kaya't lumabas siya mula sa kanyang kotse at pinagsisigawan ang pangalan ng dalaga. Cordelia Dumandan, I love you. I love you, Cordelia. Can you hear me? Sigaw niya. Pinagtitinginan na siya ng mga tao pero wala siyang pakialam. Ang iba'y pinagtatawanan siya at baka isipin pa ng mga ito ay baliw na siya pero hindi iyon mahalaga sa kanya. Cordelia, I know I made mistakes, but please, kung naririnig mo ko, and wherever you are, please give me a second chance. Please let me explain. Cordelia, I love you so much. Kung nasaan ka man sa mga yellow na sasakyan na nandito, pakiusap, nagmamakaawa ko sa'yo. Bigyan mo ko ng pagkakataon, Cordelia. I am begging you. Sigaw niya sa abot ng kanyang lalamunan. Habang si Cordelia naman ay walang alam sa nangyayari sa gitna ng traffic. Ang ingay naman ng lalaking yan. Bigo ata sa pag-ibig. Miss, nakasakay daw sa yellow na sasakyan ng babaeng hinahanap niya. Baka ikaw yun. Wika ng driver kay Cordelia. Ngunit isinawalang bahala niya ito. Hindi na siya aasa pa na baka si Santiago yun. Dahil abala ito sa US at hindi siya nito iniisip. Cordelia, I love you. I love you. I love you, Cordelia. Malakas nitong sigaw. At narinig iyon ni Cordelia. Kaya't napasilip siya sa bintana ng kotse. Santiago? Bulalas niya. At kay bilis na tumibok ang puso niya. Nang mapagtantong si Santiago nga ito, ay lumabas siya ng sasakyan at tinawag ang pangalan nito. Santiago! Tila tumigil ang mundo para sa binata. Nang marinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. At hindi man niya lingunin ito ay batid niyang si Cordelia yon. At unti-unti siyang humarap dito. Cordelia! Bigkas niya. At takmang yayakapin niya ito nang umatras ang dalaga. Ang kanilang eksena ay nagmistulang pelikula sa mga mata ng mga tao. At ang lahat ng mga ito ay naghihintay kung anong mangyayari sa relasyon ng dalawa. Diyan ka lang, huwag kang lalapit. Cordelia, let me explain. Talagang kailangan ko ng paliwanag mo. Umalis na ako, Santiago. At ngayon, sinisigaw mo ang pangalan ko? Bakit? Kasi mahal kita. At hindi ko kayang mawala ka, Cordelia. Sinungaling ka. Kung mahal mo ko, bakit ka umalis nang walang paalam? Bakit ni tawag ay hindi mo magawa? Ang sabi mo, tatawag ka pero... Santiago, ni isang tawag ay wala kong natanggap mula sa'yo. Alam mo bang para kong tanga nakakahintay sa tawag mo? Alam mo bang para na akong baliw kakaisip kung ano ba ako dyan sa puso mo? Lahat ng tanong ko ay walang linaw dahil iniwan mo lang ako sa ere. Cordelia, I know na mali ako. Malaki ang kasalanan ko, Cordelia. Patawad kung umalis ako nang walang paalam. Kailangan ko kasing umalis ka agad. And you don't know how hard for me na iwanan ka after everything happened to us that night. Mabigat sa loob ko, Cordelia. Pero nagawa mo pa rin akong iwan ng walang kahit na anong kataga. Naghintay ako, Santiago. Naghintay ako sa tawag mo. I tried na magkaroon ng oras para tawagan ka. Pero ang problema ng kumpanya ay higit na mas mabigat kaysa sa inaasahan ko. I tried everything to fix as fast as I could.
And the problem could long for 6 months. Pero hindi ko kayang malayo sa'yo ng 6 na buwan. Kaya tinapos ko ang problema sa loob ng 1 buwan para agad na makabalik sa'yo. At ang kapalit ay wala na akong oras para magawa ang kahit na anong tawag sa kahit na sino. I am trying my best in the US para muli kang makapiling, Cordelia. Please give me a second chance. Please. Pakiusap nito. At matagal bago sumagot ang dalaga. Pinagmasdan niya ang mga mata ng binata at pakiwari niya sa kanyang sarili. Ay hindi ito nagsisinungaling. At puno ng katapatan ang mga titig nito. Kinapa niya ang kanyang puso habang nakapako pa rin ang kanyang mga mata sa binata. At ang kanyang puso ay nagsasabi na kailanman ay hindi nawala ang pagmamahal niya para sa lalaking nasa kanyang harapan. Ni isang oras ay hindi nabawasan ang kanyang pagmamahal dito. Sabay patak ng kanyang mga luha at wala nang balak na magmatigas pa. At nagsimulang marinig niya ang mga sigawan ng mga tao. Patawarin mo na. Balikan mo na. Sayang ang pogi. Ibigay mo na lang siya sa akin. Sigawan ng mga ito. Lumapit siya sa binata kasabay ng pagsisigawan ng mga tao. At kahit tapos na ang traffic ay walang mga sasakyan ang gumagalaw. At abala ang mga ito sa panonood sa dalawa. Mahal din kita, Santiago. Kaya pakiusap. Huwag kang lumayo ulit ng ganun. Wika niya sabay patak ng kanyang mga luha. Napangiti naman si Santiago habang namumula ang kanyang mga mata. At kinuha ang kamay ng dalaga at hinalik-halikan yon. I will never do that again. I will never leave you again, Cordelia. From now on, you will always be by my side, wherever I go. Sagot niya, at buong pusong tinitigan sa mga mata ang dalaga. I love you so much. I love you so bad. Bigkas niya, at mariing hinalikan sa labi ang dalaga, at nagtagpo ang mainit nilang pagmamahal. Habang ang mga tao naman ay naghihiyawan, lalo na noong lumuhod ang binata sa harapan ng dalaga. Cordelia Dumandan, hindi ito kagustuhan ng mama ko. Hindi rin ito pagpipilit. This is my true feelings for you. And I want to give you more, Cordelia. Will you marry me? Tanong niya, at binuksan ang box na naglalaman ng Tiffany engagement ring. Gulat at napatakip ng kanyang bibig si Cordelia. Sagara at mahal ng singsing. At palagay niya ay hindi ito nababagay sa kanya. Gusto kong umuo pero masyadong mahal ang singsing, Santiago. Kasi ganoon kita kamahal, Cordelia. And I will give you everything na kaya kong ibigay. And that includes my years and forever with you. Will you marry me? Muli niyang wika at tumango ang dalaga. Yes, oo, I do. Paanong hindi ko pakakasalan ng taong mahal ko at ama ng dinadala ko? Aniya rito. Habang si Santiago naman ay tila nabingi at hindi makapaniwala sa kanyang narinig at agarang tumayo mula sa kanyang kinaluluhuran. You're pregnant? 1 buwan na, Santiago. Tugon niya. Kay laking ngiti ang gumuhit sa labi ng binata habang isinusuot ang singsing sa daliri ng dalaga. Kasabay noon ay niyakap niya ito ng sobrang higpit. Oh my, thank you so much, Cordelia. I'm gonna be a father. Ani at humarap sa maraming tao si Santiago. Narinig niyo ba? I am gonna be a father. Sigaw niya. At proud na proud sa kanyang sarili. At sa magiging ina ng kanyang anak sabay muling, siniil ng halik ang labi ng dalaga. At kay raming tao ang naging masaya para sa kanila. Sa pag-iibigan ng dalawa ay naging saksi ang traffic sa kung paano nila minahalang isa't isa. Nang malaman din ng madam na buntis na si Cordelia, ay naging labis rin itong masaya. At ito pa mismo ang nanguna sa tunay na pagpapakasal ng dalawa. Ang pag-ibig ay wagas, at kung para ito sa'yo, hindi mo na kailangan na ipilit pa ito, dahil ito mismo ang gagawa ng paraan pabalik sa'yo. Ang pag-ibig ay walang halaga, at ang pag-ibig ay hindi pinipilit,
dahil para itong hangin na kusang hahaplos sa iyong damdamin. Wakas. 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 Wakas.